Hey mga brods, eto na nga, Calvin the Beast Abueva. Yes, isa ito sa mga tumatawa ngayon sa Magnolia Hotshots dahil nga nalaglag sila dahil trinade nga nila si the Beast Calvin Abueva tapos yung William Navarro. Wala nga daw masyadong nagawa kaya napakamot ulo na lang si Boss Al doon. Kaya ito, ngayon mga kabrods, ito pong si the Beast ay alam din man natin na nasa Northport Batangas ito. Why not ito, yung kunin naman ng San Miguel Beermen dahil ito pong si Abueva, hindi na siguro ito babalik ng Magnolia. Mga kabrozel, may tampo na rin ito dito. Ang lakas-lakas ng Magnolia nung nandyan si Abueva tapos trinade nila. Bumaba tuloy sa standings ang Magnolia Hotshots at nagtatatalo na bago pumasok ng playoffs round. Kaya iba rin yung worth nito po ni Calvin Abueva mga kabrods. Yes, dahil kahit sabi nating may edad na, veterano pa rin naman ito at nasa kondisyon pa. Yes, iba rin kasi yung presensya ni Calvin Abueva kahit sabihin mong hindi ito yung scorer na player. Yes, kahit hindi siya ramdam sa scoring, ramdam mo naman ito sa depensa, sa rebounds, sa hustle, sa physicality, sa picks, sa switch ng defense. Yes, ang bilis din mag-switch din ni Calvin Abueva mga kabrods. Tapos grabe rin kung rebound din ito. Sabi nga nila, parang Draymond Green ito ng Magnolia dati. Dahil kahit walang scorer, meron namang defense and rebound mga kabrods. At nakakatulong rin naman sa tres, sa scoring din kahit papano. Ito pong si the Beast Calvin Abueva. Nandito nga to sa Northport, talagang gumawa. Halos triple-double na siya noon, di ba mga kabrods? Kaya ito, ang SMB, gusto nilang hugutin ito pong si Calvin Abueva sa semis game nila against Barangay Nebra San Miguel dahil syempre pinag-iisipan din ito ng SMB na baka nga banatan sila dito ng kanilang sister team na Barangay Ginebra dahil hindi rin biro ito pong sina-coach Tim Cone ngayon. Pero mga kabrods, hindi natin alam kung pwede ba dahil kahit ipasa mo ito sa commissioner's table, kung sarado na yung trade ngayon hindi na nila maipapasok sa lineup. Ito pong si the Beast Calvin Abueva. Ito kasing Northport, bigyan mo lang ito under the table, papayag at papayag na yan. Gusto rin kasing i-rush ito ng SMB. Baka mamaya, maunahan pa sila ng mga MVP teams dito kay Calvin Abueva. Sabi nga nila, ito pong si Calvin, mahirap ito maging kalaban, pero masarap ito maging kakampi. Sa SMB kasi mga kabrods, hustle, physicality nga ang isa sa mga kulang din nila. Kung hindi nga nila ipapasok yung Jericho Cruz, hindi sila mahahawa sa hustle, plays defense din nito Kaya kailangan meron din silang hustle player at makakapush ito ng team. Yes, mahawaan sila. Kaya ito pong si Abueva, kailangan din nila ito. Ito po kasing SMB, hindi na rin masyadong mabilis. Ito pong mga players na ito, yes, yung iba dito may edad na rin. Kaya kapag nakakalaban nila rain or shine, lagi silang nadidikitan at natatalo kung minsan dahil ito pong run and gun play ni Coach Yeng Giao ay gumagana sa SMB. Ibig sabihin, mabagal ang SMB kung run and gun play ang ibabato mo dito. Puro batang ang rain or shine tapos yan na, nakita na ng SMB weakness nila. Kaya iba rin kung meron kang Calvin Abueva na mabilis tumakbo, grabe kung rebound, grabe rin kung dumepensa at grabe rin kung humustle mga kabrods. Kaya pinag-iisipan ito ng SMB dahil alam nila na worth it naman ang magiging trade dito. Kahit may mga kaaway siya dyan dati, kanila Mo Tautua, Jericho Cruz, pero pag naging kakampi mo naman si Abueva, ikaw naman ang ipagtatanggol nito sa game mga kabrods dahil worth it din naman kung meron kang the beast sa kupunan mo. Sabi nga nila kung hindi ito trinade siguro ng Magnolia, baka natalo nila yung TNT tropang 5G ngayong season. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang yan. Ito pong si the Beast Calvin Abueva ay babagay ba dito sa San Miguel Beermen next season mga kabrods? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods Robert Bolick. Yes, ano nangyari dito sa number 2 seed na NLEX Road Warriors niya? Kaya siguro mga brods, ito pong si Robert Bolick ngayon ay pinag-iisipan niya na gusto niyang magpa-trade na. Yes, kung meron ngang intro boys ang SMC na Magnolia Hotshots, meron ding intro boys ang MVP group na NLEX Road Warriors ngayong season. Yes mga kabrods. At ito, bali-balita na ito pong si Bolick ay syempre pagod na rin magbubuhat dito sa NLEX Road Warriors. Ginagawa niyang lahat pero yun nga, nakukulangan din siya ng tulong doon. Well, magaling din naman kasi sina Coach Yeng Giao at ang Reyno siya ni Elasto Painters kaya wala rin tayong masabi na nakachambala yung number 7 seed dito ngayong season mga kabrods na Reyno siya ni Elasto Painters. Kaya ito pong si Robert Bolick, bali-balita na gustong magpa-trade at pumunta ng sa mga teams na worthy naman mga kabrods palaging nakakapasok ng
semis, up to championship. So, sino ba yung mga teams na yan? Siyempre, it's either MVP lang yan or SMC Group mga kabrods. Pero sa loob ng 2 to 3 taon, puro MVP Group ang palaging nagkakakampiyon. Siyempre, nasa MVP na rin si Bolic sa NLEX. Pero Intro Boys nga lang yung napuntahan niyang koponan. Hindi katulad ng TNT Tropang 5G na may Grand Slam Championship na inaasam ngayon. Baka nga magpa-trade ito sa TNT. Pero may mga reports and rumors tayo ng Barangay Ginebra San Miguel ang isa rin sa mga minamata ni Bolic. Dati nga may mga offers rin naman ito sa ibang bansa like mga Japan, Taiwan, Korea mga kabrods. Isa yun sa mga hinihintay ni Bolic mga kabrods. Pero yun nga sa tagal-tagal din at nagkaroon ng conflicts sa kanya sa pagpunta niya ng ibang bansa at sa mga offers doon, sa negotiation doon, hindi natuloy. Kaya ito, napunta na lang ng PBA. Dito niya pinakita ang kanyang kakayahan na bakit in-offeran siya sa ibang bansa. Kaya kitang-kita naman natin yung galing ni Bolic ngayong season sa NLEX Road Warriors na kahit nalaglag ang NLEX. Ang ganda naman ang pinakita niyang stats na 19 points per game, 6.5 rebounds per game, at 6.6 assists per game. So halos triple-double stats ang pinapakita talaga ni Bolic. Manalo lang ang NLEX Road Warriors. So kahit natalo nga, respect pa rin dito kay Berto dahil malakas talaga na player ito. Yan nga ang isa sa mga gusto rin ng Ginebra, yung mga player na meron talagang focus at vision na magkaroon ng kampyonato at seryoso na player. Kaya nga mga kabrods, gusto rin kausapin at ine-negotiate din ito ng Ginebra kung pwede nilang kukunin. Ito pong si Robert Bolic. Baka mamaya baka masapawan niya sina Scotty, sina Abarento, Stephen Holt, Maverick Amisi, lalo ng dami ng mga gwardya ang Ginebra. Pero nag-iisipan din kasi ng Ginebra na after ng season na ito, tapos pag hindi sila nagkaroon ng kampyonato, baka nga i-trade nila yung malas nga daw sa team na Maverick Amisi na simulang nakuha nila yon ay hindi na sila nagkaroon ng kampyonato. Kaya magkakaroon ng slot naman ngayon si Bolic na makapasok sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. So, kaya kailangan maging seryoso rin ng Ginebra kung gugustuhin nila si Bolic dahil ang daming ang teams din na nakatingin dito sa player na ito. Dahil kahit nga wala ang NLEX dito sa ating season sa semifinals, Final Four, ramdam din naman nila yung lakas ni Berto at ang daming pinahirapan ngayong season mga kabros. Grabing improvement ni Robert Bolic talaga dito sa NLEX Road Warriors. Kaya nga mga kabrods, kung ako rin sa Barangay Ginebra San Miguel, mas kukunin ko na ito kaysa kay Maverick Amisi. Or mga kabrods, pinag-iisipan din ng Ginebra sino ba ang i-trade nila. Alam din naman natin ang Ginebra focus sa semis ngayon against SMB sa best of 7 serye nila. Pero hindi rin naman nawawala ang kanilang mga pending trading blocks in the next season para nga mas gumanda pa yung lineup nila. Diyan na lahat kay Bolic scoring, assists, rebounds, leadership, wala ka nang hihingilin pa. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, dapat bang kunin ng Ginebra ito at mas lalakas ba ang Gin Kings dito huhugutin or next season na ito? Komento mo lang po nyo dyan mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.